Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Yun. So, anong buwan ngayon? Agosto. Agosto. At anong sineselebrate natin sa Agosto? Buwan ng wika. At itatry ko na maging Tagalog ang aking mensahe para sa ngayong umaga. Pero patawarin niyo ako dahil may ibang na Ingles ang nakalagay kasi di ko alam paano ipapasok sa Tagalog sa aking mga sinulat. So, yun, kinagagalak ng Panginoon na makita ka na nandito sa simbahan at maikinig sa mga mensahe na pinaparating ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. So, yung tema natin ngayon, ngayong buwan ng Agosto, ay gearing up, standing firm. Ano? Naku, nalimutan na yung tema natin ngayon. So, ang tema natin ngayong Agosto ay ano? Manindigan. Yun. So, pagpapatuloy natin ang tema natin ngayon at kung babalikan natin ang mensahe na nakaraang linggo ay ang title nun ay Undefeated, Standing Firm Against. Ang title nun? Against the Crowd. Yun. At ang napulot natin araw doon na hindi dapat tayo na magsettle sa isang empty religious routine, kundi ay kailangan natin lumabas sa ating mga shadow upang lumapit tayo kay Kristo at kayaan ang banal na Espiritu na mag-overflow sa ating puso. Diba? So, ngayon, ang title natin ngayon ay Gear Up. Esensya na kasi hindi ko Tagalog eh. Gear Up, ang tinig ni Kristo, higit sa tinig ng karamihan ng tao. So, bago tayo pumunta doon sa storya na ito ay isang napakasikat at medyo may mga kritisismo tungkol dito sa mensahe na to. Dahil alam nyo ba na may bahagi sa Biblia na matagal nang binabasa ng mga Kristiyano, matagal na rin tinipreach ng mga pastor, pero may malaking tanong ang mga scholars. Kung ito ba talaga ay bahagi ng original na manuscript. At ang isa ditong storya na to ay tatalakayin natin ang John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11. At ang titulo nito ay ang babaeng nagkakasala ng pangangalunya. Ano yung pangangalunya? Adultery. Okay? So, kung wala ito sa mga unang manuscripts, ibig sabihin ba nito ay mali na ang Bible? Hindi ganon kasimple. Kasi ang tinutukoy dito ay ang textual criticism. Ang textual criticism ay isang proseso ng paghahambing ng iba't ibang sinaunang manuscripts upang matukoy hanggat maaari kung ano ang pinakamalapit sa original na wording ng isang biblical text. So, kung i-analogy natin sa isang photocopy, ay imagine nyo na may isang importanteng letter na isinulat 2,000 years ago. Wala na ang original na copy, kaya ang mayroon na lang tayo ay maraming copies na ginagawa ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panahon. At
Dahil nga sa unang panahon ay wala namang typewritten noon, ay puro handwritten copies lang. So may mga pagkakataon na yung mga words, mga salita ay nalalaktawan, may mga phrase na naulit, at meron din mga spelling na nagbago. Dahil nga siya is handwritten lang, kaya meron din mga passage na nadagdag. So, ang trabaho ng isang textual criticism ay paghahambing ng mga natitirang copies para makita kung ano ang pinakaunang anyo ng isang text. So, hindi ibig sabihin na may textual criticism ang storya na ito ay hindi na natin tine-question na di ibig sabihin ng textual criticism na tine-question natin ang isang Bible. Kundi, sinusuri natin ito kung ano ang transmission ng isang text. Kung paano ito na kopya at paano ito naipasa mula sa unang manuscript hanggang sa mga manuscripts na meron tayo ngayon. So, mga kapatid, bago natin pag-usapan ang babaeng sa harap ni Jesus, kailangan muna nating maging honest. Ang patagal ng honest? Tapat tungkol sa text na hawak natin. Kaya, ginag-get natin tungkol sa textual criticism upang malinawa, maintindihan natin ng gusto ang Biblia. So, sa John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11 ay may complicated na textual history. Ngunit, kahit may textual questions tayo dito, ay may mabuting larawan na pinakita si Jesus na nakikita natin dito na nagtuturo sa atin ng isang napakalagang katotohanan na si Jesus ay puno ng grace, biyaya, ngunit hindi niya binabaliwala ang kasalanan. So, overall, ay sa isip natin ngayon na tinatanong natin na totoo ba nangyari itong storya na ito. Kung babasahin natin ang dulo ng Book of John, sa John chapter 21, verse 25, sinabi niya, sinulat ni John to at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko ay hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang maaklat na naisusulat. So, totoo ang nangyari na ito. Kaya, huwag natin questionin kung ano ang nakasulat sa ating Biblia. Dahil kahit sa daming ginawa ni Jesus, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may susulat niya. So, again, magandang umaga sa inyong lahat. So, ano na tayo tapos na yung panimula. May bagong panimula ulit tayo. So, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw. So, ito naman ay tatalakayin natin ang ating buhay. So, may mga bagay sa buhay natin na parang nakasulat sa bato. Tama? Okay, ako lang pala. Walang may nakasulat sa bato. At may mga salitang sinabi sa atin na hindi natin makakalimutan. At may mga pagkakamaling ginawa natin na paulit-ulit nating naaalala. Tama? At may mga tao na pag nakita tayo, hindi nila nakikita kung sino tayo ngayon. Nakikita nila kung sino tayo noon. Tama? Diba? Sa mga estudyante dyan, at yung mga matatanda dyan, pag nag-reunion kayo, di ba? Ang una yung naalala yung mga kalokohan nyo nung nakaraan. Hindi kayo kilala kung ano kayo ngayon. Di ba? So, minsan,
Ganito tayo sa ibang tao. Kapag nagkamali ang isang tao, madali nating sabihin na, alam mo kasi, ganyan talaga siya. Hindi na magbabago yan. At lalong hindi siya karapat-dapat. Pero sa babasahin natin ngayon, may isang babae na nahuli sa isang napakaseryosong kasalanan, dinala siya sa harapan ni Jesus, hindi para tulungan siya, hindi para bigyan siya ng pagkakataon, kundi dinala siya para hatulan siya. At ang tanong ay, ano ang gagawin ni Jesus sa isang taong nahuli sa kasalanan? So, ang magandang balita ay di siya itinuring ni Jesus na hopeless. Di rin niya sinabi na walang mali sa ginawa ng babae. Sa halip, sa story na ito, ipinapakita ni Jesus ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Na ang grace o ang biyaya ni Jesus ay hindi approval sa kasalanan. Kundi ang grace ni Jesus ay pagkakataon para magbago. So, sa ating takeaway, sa next slide, hinasama ako. So, ang takeaway natin ngayon ay mga kapatid, ay may, ilang letra ba ito? 6 na letra. Yan, takeaway. Na gusto kong sabihin para may mayuwi tayo mula sa mensaheng ito. Diba? Kapag dumating ang pressure sa buhay natin, kapag inusga na tayo ng mga tao sa paligid natin, at kapag may karap tayong tukso, at kapag mismo tayo ay nagkakamali, paano tayo mananatiling matatag kay Kristo? At ito yon, gear up. Pasensya na kayo, may English kasi hindi ko talaga may basa kung ano siya talaga. So biyaya yun eh. So sa G ay grace. Salitang grace, na huwag nating hayaang tukuyin ka ng iyong nakaraan. Dahil ang biyaya ni Kristo ang nagbibigay sa iyo ng bagong simula. E, para sa empatiya. Bago tayo humatol sa iba, matuto muna tayong umunawa at magpakita ng habag. Para sa A, awa. Kung tunay nating nararanasan ang awa ni Kristo, dapat makita rin ng iba ang awa ni Kristo sa atin. R, repentance. Kasi pagsisisi yan eh. Parang pahit naman pag naging letter P yan. Hindi na mabubuo. So, repentance o pagsisisi ng tunay na pagtanggap sa biyaya ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Para sa U, ugnayan kay Kristo. Kapag malalim ang ugnayan mo kay Kristo, ay hindi ka madaling matitinag ng pressure ng mundo. At ang huli, ang letrang P, ay paninindigan. Tumayo kay Kristo. So yun ang ating takeaway, at lagi natin tatandaan ang salitang gear up. So, let's move on sa ating mensahe ngayon. Diba? Sa storya, kung may mga Biblia tayo, ay buksan po natin sa John chapter 7, verse 53, hanggang chapter 8, verse 11. Ang nakalagay dito, sabay-sabay po natin basahin, ang bawat isa ay umuwi sa kanya-kanyang tahanan. Si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Sa pagbubukang liwayway, siya ay muling napunta sa templo at lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. At siya ay umupo at tinuruan sila. Sa verse 3, dinala sa kanya ng mga guro ang kautusan ng mga Fariseo at Fariseo ang isang babaeng nahuhuling nangangalon niya. Inilagay nila siya sa kalagitnaan at sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalon niya. Inuutos sa amin ni Moises ang kautusan na patuhin ang katulad nito. Ano ang masasabi mo? Ito ay kanilang sinabi upang subukan siya nang meron silang may paratang laban sa kanya. So, doon sa mga binasa muna natin, ay kaya may textual criticism siya, kung titin natin sa Ingles o sa Tagalog, ay sa salitang scribes.
Kasi sa buong libro ng John, doon lang lumitaw ang scribes. Pero, sa mga sinulat ni John, iba ang ginamit niya at hindi scribes. Kaya yung mga Bible scholars ay talagang mayroong textual criticism kung kasama ba talaga siya sa Biblia or sa Book of John. So, at sabihin natin sa verse 5, di ba? Sa verse 5 ay sinabi niya ay bakit ang babae lang ang dinala sa kanya? Di ba kayo nagtataka? Dahil sa Levitico chapter 20 verse 10, sinabi, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, ngayon din ang babae. At sabi din sa Deuteronomio 22 verse 22 to 24, pero 22 na lang yung babasahin natin, na kapag ang isang lalaking nahuling kasiping ang asawa ng iba, pero pareho sila dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo, alisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Sa istorya, bakit babae lang ang dinala? Dahil ito ay entrapment operation para kay Jesus. Dahil torn between siya sa isang Roman law at sa law ni Moses. Kapag sinundan niya yung isa, mapapalagot siya sa Roman law. Dahil sa Roman law, ay hindi pwedeng ang mga Jews ang magparusa sa mga may kasalanan. Kaya, makikita natin sa mga susunod na verses na hindi nagpa-entrapment operation si Jesus. Advance siya mag-isip. Kaya, ang ginawa ni Jesus ay yung si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya, ay tumindig siya at sinabi niya sa kanila, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya, at siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila na nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi, dahil dito sila ay isa-isa silang lumabas simula sa matanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, ngayon din ang babae, na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus, ay wala na siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, nasa ng mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa inyo? Sinabi niya, wala, Ginoo. At sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, umayo ka at huwag nang magkasalang muli. So, may tatlong lesson tayong matututunan dito sa story na to. Sa una, ay nakikita ni Jesus ang tao, hindi lamang ang kanyang pagkakamali. Sa chapter 8, verse 3 to 6, kung napansin natin, di ba, nang dalhin ang mga Pariseyo, ang babae, tawag nila sa kanya, ang babae ito ay nagkasala sa pangangalon niya. Diba? Para sa kanila, isa siyang kaso. Isa siyang makasalanan, isa siyang ebidensya. Isa siyang pagkakataon para mapahiya. Pero para kay Kristo, ay isa siyang tao. Mga kapatid, minsan ganito rin ang ginagawa natin. Minsan nakikita natin ang pagkakamali ng ibang tao kaysa sa pagkatao niya. Kapag may nagkamali, mga kaibigan natin, nasa paligid natin, lagi natin sinabi, siya yung nagkasala. Siya yung bumagsak. At siya yung gumawa noon. Diba? Pero hindi ba't minsan nakalimutan natin na bago naging makasalanan sa paningin ng iba ang isang tao, siya muna ay isang tao na kailangan ng Diyos. Diba? Kung i-illustrate natin, may tatlong papel ako, ano nakikita natin dito? Ha? Bilog. Asan siya? Nagkita. Eto next.
Sa sulok. Sa gilid. Nasa side naman yung marka. Sa sulok. Yung isa, Sa bawah. Sa kaliwang sulok. sulok. Aray ko po. Diba? Isipin nyo yung pinakita kong mga papel. Kapag may isang malaking marka sa papel, ano ang unang nakikita natin? Marka. Hindi natin nakita yung hawak kong papel. Marka ang unang nakita natin. Aray ko po. Diba? Pero hindi ibig sabihin ng marka ang buong papel. Diba? Ganon din ang tao. May pagkakamali siya, pero hindi siya ang kanyang pagkakamali. May nakaraan siya, pero hindi ibig sabihin ang nakaraan niya ang kanyang buong pagkatao. May failure siya, pero hindi ibig sabihin na failure na siya habang buhay. So, ngayon, sa isip natin, ako, aray ko. Marka agad nakita ko. At nasa isip natin ngayon, na napapatanong tayo sa sarili natin, alam ko lang kung ano ang ginawa ko. Alam mo lang kung ano ang ginawa ko. Di mo alam kung sino talaga ako. Pero huwag kang mag-alala. May mensahe si Kristo para sa atin. At ang mensahe na ito ay nakikita kita. Sabi ni Jesus, nakikita kita. Nakikita ni Jesus ang iyong kasalanan, pero nakikita rin niya ang inyong sakit. Nakikita niya ang inyong kahinaan, nakikita niya yung mga pagsisisi natin. At higit sa lahat, nakikita niya na may possible o may posibilidad na may pagbabago sa buhay natin. So, sa second point natin, sa John chapter 8 verse 7 to 9, bago tayo humatol sa iba, tignan muna natin ang sarili natin. So sa storya na ito, sa pagpatuloy nilang pagtatanong sa kanya, ay tumitig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya, siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila ay nakarinig nito, sila na nakarinig nito, ay sinumpatan ang kanilang mga budhi. Dahil dito sila ay isa-isang lumabas, simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, ngayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Diba? Ano ang sinabi ni Jesus? Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Ito ay isang napakalakas na mensahe, statement na sinabi ni Jesus. Diba? Hindi sinabi ni Jesus na walang kasalanan ang babae. So, alam ni Jesus na mali ang ginawa ng babae. Pero sinabi rin niya sa mga nanguhusga, tingnan muna ninyo ang inyong sarili. So, sinabi niya yon, isa silang umalis, simula matanda hanggang sa kahuli-hulihan. So, minsan napakadali nang makita natin ang kasalanan ng ibang tao. Pero napakahirap makita ang sarili nating puso. Madali natin sabihin, bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa yan? Pero mahirap sabihin, Lord, Panginoon, saan ako nagkamali? Madali din natin sabihin, di siya karapat-dapat. Pero dapat din natin itanong sa sarili natin, Panginoon, karapat-dapat pa ako sa biyaya mo? At ang sagot ay, hindi dahil mabuti tayo, dahil niligtas tayo dahil sa grace na binigay ni Jesus. Di tayo nakatayo sa harapan ng Diyos dahil perfect tayo isang tao. Kundi nakatayo tayo dahil sa biyaya, sa grace. So, kaya kapag may taong bumabagsak, huwag agad tayo magpakon ng isang label. Huwag tayo gumawa agad ng isang conclusion. At huwag natin agad ikalat ang kanyang pagkakamali.
Dahil baka ang taong hinahatulan natin ay tao kailangan ng grace at ng restoration. So, sa point 3 natin, na sabi sa verse 10 hanggang 11, hindi hinahatulan ni Jesus ang makasalanan, pero hindi niya rin kinukonsinti ang kasalanan. So, nang tumindig si Jesus, ay wala siyang nakikita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo?" Sabi ng Ginoo, sabi niya, "Wala, Ginoo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, umayo ka at huwag nang magkasalang muli." At ito ay isa sa pinaka-importanting mensahe o bahagi ng storya na mahalaga. Sa sinabi doon, nang mawala ng mga tagapag-usga, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan, umayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli." Ito ay isang napakagandang mensahe dahil tinatalakay nito ang dalawang katotohanan. Ang grace at ang truth. Grace, sinabi niya, hindi kita hinahatulan. At ang truth, huwag ka nang magkasala muli. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang ginawa mo, hindi niya rin sinabi na walang problema ang kasalanan mo. Hindi, tinanggap niya ang babae, pero tinawag niya sa pagbabago. Ito ang tunay na grace. Diba? Hindi sinasabi ng grace na gawin mo lahat ng gusto mo. Kundi ang sinasabi ng grace, dahil kay Kristo, binigyan ka ng pagkakataon, kaya magbago ka. Mga kapatid, minsan may dalawang sobrang extreme. Ang una ay truth na walang grace. Paano yun? For example, pag sinabi mo sa isang tao, kasalanan yan, mali ka, hindi ang karapat-dapat. Ang pangalawa ay truth without grace. Una. Ang pangalawa ay grace without truth. Pag sinabi natin sa isang tao, okay lang yan, ganyan talaga, walang mali. Pero para kay Kristo, sinabi dito na ang grace at ang truth ay dapat magkasama habang buhay. Mahal ka ni Jesus, kaya hindi ka niya iiwan sa kasalanan. Dahil patatawarin ka niya, pero babaguhin ka rin niya. Kaya magkasama palagi ang grace at ang truth. Sa pangapat na point, ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Diba? Ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. So may isang magandang larawan dito sa passage na ito, na ang babae ay parang may pangalan na isunulat ng mga tao sa kanilang mga puso. Diba? Sinabi na makasalanan ng babae, sa walang kwenta, dapat atulan, wala ng pag-asihan, pero ang babae ay nakaharap kay Jesus. At nang magsalita si Jesus, nagbago ang kanyang future. Mga kapatid, maaaring may mga tao nagsulat ng iyong nakaraan. May nagsabi sa atin na di ka nagbabago, di ka magbabago, ganyan ka na talaga, wala kang mararating, di ka na mapapatawad. Pero tandaan natin na hindi sinulat ng tao ang huling salita sa buhay mo. Ang huling salita ay na kay Kristo pa rin. Ang nakaraan mo ay maaaring puno ng pagkakamali, pero ang Diyos ay may grace para sa bagong simula. So, maaaring tandaan ng tao ang inyong pagkakamali, pero kayang baguhin ni Jesus ang inyong kwento. So, ilan ang gospel sa Bible? 4. Ano yun? Matthew, Mark, Luke, John. May pang-5. Ikaw. Ikaw ang gospel
para sa mga taong na paligid sa inyo. Dahil ikaw, makikita ng mga taong nasa paligid mo kahit hindi pa nila nababasa yung unang apat na gospel, ang Matthew, Mark, Luke dyan. Pero on the ground, at sa pang-araw-araw, ikaw ang lagi nilang nakikita. At ikaw ang panglimang gospel. Dahil ikaw ang magiging inspirasyon nila, makikita ng ibang tao kung gaano kabuti ang Panginoon, kung paano ka binago ng Panginoon, at paano ka mamuhay na may Panginoon sa puso natin. So ikaw ang panglimang gospel. Kaya ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Habang buhay, tuloy-tuloy ang kwento mo. Habang buhay, nakikita ng mga tao na ikaw ang panglimang gospel sa Biblia. Kaya maging aware tayo sa ating mga ginagawa, sa mga ating binibitawang salita, at sa mga nasa isip natin na hinusgan na agad natin ng isang tao. So, para sa ating conclusion, mga kapatid, lagi natin tatandaan ang salitang gear up. Hindi tayo nabubuhay ayon sa pressure ng crowd. Kapag sinabi ng mundo, husgahan mo siya, piliin natin magpakita ng awa. Kapag sinabi ng mundo, okay lang ang kasalanan, piliin natin manindigan sa katotohanan. Kapag sinabi ng nakaraan, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang, alalahanin natin ang biyaya ni Kristo. At kapag dumating ang pressure at sinubukan tayo, pabagsakin, lagi natin tatandaan na nabubuhay tayo ayon sa biyaya at katotohanan ni Kristo. Kaya tumayo, manindigan, at manatili kay Kristo. Gear up! Hindi tayo tinawag para sumabay sa crowd. Tinawag tayo para tumayo kay Kristo. So yun ang ating mensahe para sa ngayong linggo, ngayong umaga. At para sa ating reflection, question, na babawalin natin hanggang pag-uwi at babawalin natin sa pang-araw-araw natin, kung si Jesus mismo ang haharap sa akin ngayon at magsasabing, hindi kita hinahatulan, humayo ka. Ano ang isang bagay na kailangan kong iwanan at ano ang isang bagay na kailangan kong simulan? So yun yung lagi natin tatandaan, ang tong reflection natin para everyday, pagising natin sa umaga, ay pwede natin i-reflect paano ang gagawin natin para sa mga susunod na oras sa araw na yun. So, magsitayo po tayo lahat. Bago ko tapusin, ay gusto ko lang pumikit tayo, damdamin ang presensya ng Panginoon. Kung pwede nyo itaas ang inyong kamay, okay yan, libre yan. So, ngayong araw, habang nakapikit ang ating mga mata, gusto kong itanong sa inyo, ano ang mga bagay na patuloy nating dinadala? Ano ang kasalanan paulit-ulit mong iniisip? Ano ang pagkakamaling hindi mo mapatawad sa sarili mo? Ano ang sinabi ng ibang tao tungkol sa iyo hanggang ngayon ay pinaniniwalaan mo? Sa buhay natin, pang-araw-araw natin, may mga daliring nakaturo, hindi kamay para tumulong, hindi kamay para bumangon, kundi daliring nagsasabing, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang mali, ikaw ang dahilan. At minsan, hindi natin namamalayan na naging ganon din tayo. Nakita natin ang maliit na mantsa
sa damit ng iba, pero nakakalimutan natin ang sarili nating maruming puso. Nakikita natin ang pagkakamali ng mga kapatid natin, pero nakakalimutan natin kung ilang beses tayong pinatawad ni Jesus. Kaya nagsabihin ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya, at biglang tumahimik ang lahat. Dahil ang daliring nakaturo sa babae ay kailangan bumaba. Ang matang nakatingin sa kasalanan ng iba ay kailangan tumingin sa sarili. At isa-isa silang umalis. Dahil sa harap ni Jesus, walang taong may karapatang magyabang na mas mabuti ako kaysa sa kanya. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng grace. Kaya bago ako tumuro, turuan mo akong lumuhod. Bago ako humatol, turuan mo akong umunawa. At bago ko sabihin, hindi na siya magbabago, ipaalala mo sa akin na ang Diyos na nagbago sa akin ay kaya ring magbago sa Kanya. At ngayon, pakinggan mo ang sinabi ni Jesus, hindi kita hinahatulan, pero huwag kang manatili roon. Dahil narinig mo rin ang humayo ka at huwag ka nang mag-asala muli. Dahil may bagong buhay, may bagong direksyon, may bagong opportunity, at may bagong chapter sa buhay natin. Hindi kanya tinatawag para manatili sa nakaraan, kundi tinawag kanya para lumakad sa bagong buhay. So let us pray. Lord, Panginoong Jesus, narito kami. Nakita mo ang aming magandang bahagi at maging ang aming pinakamadilim na bahagi. Walang pagtatago, walang maskara, walang dahilan. Alam mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming nakaraan, ang aming mga kasalanan, at ang aming mga kahinaan. At salamat dahil alam mo, Panginoon, alam mo ang lahat sa buhay namin. Mahal mo pa rin kami, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa grace. Salamat sa iyong forgiveness. Salamat sa mga second chances. Panginoon, buray mo ang aming guilt, pero iwan mo sa amin ang mga aral, Panginoon. Tanggalin mo ang kahiyan, ang shame, pero gamitin mo ang aming testimonya. Pagalingin mo ang aming puso at baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. At kung may mga tao rito na hindi pa kayang patawarin ang sarili niya, ipaalala mo, Panginoon, sa amin, hindi ang past mo ang inyong identity. Kung may taong pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, Panginoon, ipaalala mo sa kanya na may bagong simula kay Jesus. At kapag kami ay tinatawad mo, Panginoon, turuan mo rin kami magpatawad. Kapag kami ay binigyan mo ng grace, turuan mo rin kami magbigay ng grace. At kapag sinabi mo, Panginoon, umayo ka at huwag ka na magkasala muli, bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang na sumunod, na hindi kami babalik sa dating buhay, na hindi kami mamumuhay sa ilalim ng guilt, at di kami magiging alipin ng aming past. Lord, ngayon, pinipili ka namin, Jesus. Pinipili namin ang iyong grace, pinipili namin ang pagsisisi, at pinipili din namin ang pagsunod. Lord, Panginoon, at lalo namin pinipili ang bagong buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.